Kung nakita niyo yung shabu mismo doon, crystalline siya masyado. Parang nga yung ano ko siya, nalimbawa ko siya sa sa Swarovski na kristal. That means maganda yung pagkaluto noon. Pag ganon yung mata, mabilis siya na mag-blue at maganda yung pagkagawa niya, most likely mataas yung purity noon. Salamat po. So ito, sa statement po ng ating PDEA at sa volume na nakita, talagang masasabi kong isa sa pinakamalaki po ito. At pare, malaki or isa sa pinakamalaking nakuli natin sa kasaysayan ng ating bansa. Ulit, maririnig nyo sa ating Pangulo, estimate. Kasi nung dumating po siya, kulang-kulang 57 na bags na yata na sako ang nabibilang, no? Siguro may explain po ito ng ating mga witnesses po rito. Una-una ang ating fiscal, no? Ulitin ko yung tatlong testigo po natin, talagang pinapasalamatan namin, talagang walang tulog dahil halos magdamag po sila rito hanggang kinabukasan nagbibilang, no? Si Attorney Rosa Patulot Besedillas, no? Of course, ando rin na ating Batangas Provincial Prosecutor, si Attorney Lourdes Sapanta, at ang ating barangay captain, no? Si Alfredo Mertola Jr., no? And of course, si Lito Rendola. Rito, dito ka nga, tumayo ka na lang dito para makita ka naman nila dito. Talagang ito po ay talagang tumayo pong mga testigo rito mula nung nandun, nakasarado yung van hanggang binuksan, binilang isa-isa, pinagtiyagaan po nila. Ito yung mga tao talaga nagtsatsaga. Please, Attorney Rosa Patulot Besedillas. Yeah. Good afternoon po. As one of the witnesses po during the inventory, at the time po na dumating ang ating mahal na Pangulo, nandoon po kami sa pagmamark ng sako na ang markings is triple E na po. Sa bawat sako po, ang markings namin, ang markings po ng investigator is mag-start po kami sa A. Meron po yung initial letters, 3 initial letters, and then A up to Z. At ang bawat tab po is, ang marking po noon is A-1 hanggang sa, kung 20 ang laman, di A to 20, A-20. So, nung po dumating ang ating mahal na Pangulo, natapos na po yung 2 rounds ng alphabet. So, 52 na po na sacks. And then, nakasimula na po kami sa triple AAA hanggang triple EEE. So, 52 plus 5 po. So, 57 sacks na po ang na-inventory nung dumating po ang mahal na Pangulo. At kung yun po, ang pagbabasihan po ay total ng number of sacks po. Since meron pong lumabas na 78, nasa 73% po ang na-inventory during the time po na nag-inspect po ang ating mahal na Pangulo. Okay. Maraming salamat, Fiscal. So, kung matitignan po, just to clarify things in its proper perspective, dahil napakalaking huli po nito. Talagang, I will say it's one of the biggest performance of everyone, of every agencies led by, of course, the Philippine National Police, the PDEA. Andiyan rin ang Coast Guard tumutulong, no? Talagang ang barangay, ang mga piskal, isipin nyo naman, hindi ho biro itong walang tulog. Para lang iklaro po lahat ito. At hindi pa ho kami tumigil doon. In fact, kung titignan nyo, noong mga panahon na yun, hindi muna ako nagsasalita dahil continuous operation kami hanggang matugis natin ang mga utak ng mga taong ito. No? And so, to give you more or less an update kung anong nangyayari, sa totoo lang, may nasabat na ano po rito na isang sailing boat. No? I will give the microphone to our Chief PNP to give us an update kung anong ginagawa naman ng kapulisyahan, kasama po ang Coast Guard dito. Maraming salamat po, sir. No? Sir, dun sa media natin, we can only give you small, no? Kasi it's a continuous po yung effort natin para masira naman po yung ginagawa namin. And nandito po yung PDEA.
We can only say this much. So ito po yung nangyari, no? Ang follow-up. When they got yung seizure po ng ano, tuloy-tuloy po yun. Meron po mga sasakyan na fina-follow up namin. Ito lang para makita niyo yung general, ano, kasi after ng ano, meron po kaming foresight. So we go sa actual na nahuli, hinanap natin sino pa yung mga kasama. Meron pang sa initial po, sabi po ng ating minamahal na SLG, meron pang mga sakyan na nauna doon. Practically hindi namin alam kung siya ba nga o hindi. But up to now, we are still tailing these people. We will not tell you anymore, but we are still tailing this fire, yung mga sakyan. Asan sila pumunta, kung sino man sila, we will not answer you anymore. Then we go back and we backtrack. Asan ba talaga to bumaksak? Asan ba galing itong sasakyan na to? And it was already said by our SALG na ito galing po ng Nasugbu. Then, paano from Nasugbu, asan galing? And I think everybody knows and everybody knew na mayroong nahuli pong na yate. And that yate is iniimbestigahan po ng ating Coast Guard. Asan po silang lumayag, asan sila pumunta, Sir Will cannot answer you anymore. Kasi sabi ko nga, yung crime na to, hindi lang po galing sa Pilipinas, wala po kaming lutuan dito. Pero yung asan yung direction na to, I think the Coast Guard knew about it, but they will not say it anymore. We need to file yung cases right now kasi ito po yung fina-file namin. Ito po yung yate na nakita namin. And under investigation yan, and I think it's under custody. We'll be filing yung case right now na ito po yung under custody po ng Coast Guard and the PNP for our investigation. Right now, ang ginagawa po ng ating Regional 4A ng RD natin, may mga bahay po na we need to apply mga search warrants. Kasi baka ito po ang magbigay ng ebidensya pa kung sino-sinong grupo. More than that, sir, I cannot answer you anymore kasi continuous po to and madiderail po yung kanilang effort na mahuli po to. Baka lalo pong kung magsasalita po kami, it will end the closure to our effort po para lumaki po yung grupo na mahuli namin. So ito lang po, minamahal nating sekretary. Maraming salamat, Chief PNP. At sa putong ito, gusto ko talagang pasalamatan ng Coast Guard kay Commodore Jeronimo Tovilla, ang commander ng Coast Guard ng District ng Southern Tagalog. Nandito po siya ngayon. And of course, ang mga kapulisan, partikular ang Pro 4A, si General Kenneth Lucas, ang Provincial Director si Belmonte, at ang OIC na si Major De Luna. Ito po yung sanib pwersa, pakita mo lang yung yate kanina, no? Marami pa po tayong hinahabol, marami pa tayong tinutugis sa ngayon, no? At ito'y talagang masinsin na pinagtatrabahuan po natin. If ever isa lang po masasabi ko rito, napaka-importante ng checkpoints, especially on coastal areas. As we could see here, no? Siguro naman you could already digest kung itong yating ito, kung anong naging papel po nito. Ang importante rito, ang gusto ko lang sabihin sa ating mga kababayan, importante ang pagkakaisa kung kailan kalabanan natin itong drogang ito. Hindi lang importante ang tapang dito, importante ang wag masilaw sa pera. No? So, yun lang po. Ito po ang mga taong talagang personal kong hinahangaan, talagang walang tulog po ang mga ito. No, talagang gagawin ng lahat upang talagang ma-resolve ito at mahuli ang mga salarin po ito. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you very much. Our Secretary of the Interior and Local Government is now ready to take your questions. The first question will come from Mr. Mar Gabriel of Net25. Hi. Sec, good afternoon po. Sec, with this na after nung final inventory, bumaba ng 1.4 tons, standing pa rin po ba na ito ang biggest drug hole sa ngayon? I'm not sure about if it's now the biggest drug hole, no? But I'm sure that kung hindi man siya biggest, it's one of the biggest, no? Malaki po ang epekto nito sa merkado sa mangyayari dahil
Kung hindi ako nagkakamali, ito'y pinatest, no? Maski yung grade nito, ASEC Gamban, ano ba lumabas sa resulta? High grade ba ito o hindi? Pakisabi po natin para malaman po nila. Hindi pa kami nakapag-conduct ng purity test dahil wala pa ko yung court order doon. Pero kung physical appearance niya lang, sa aming experience sa PIDEA, pag ang reagent is pink, tapos nilagyan mo ng shabu, yun yung ang shabu, lagyan mo ng pink na reagent, ang bilis-bilis. Dati hindi yan ganun kabilis yung pagka-blue niya, dahan-dahan yun. This time, masyadong mabilis. Indicator yon na mataas yung purity. Isa pa, ang pagkagawa ng shabu, kung nakita niyo yung shabu mismo doon, crystalline siya masyado. Yung parang nga yung halimbawa ko siya sa sa Swarovski na kristal. That means maganda yung pagkaluto noon. Pag ganon yung mata, mabilis siya na mag-yellow, na mag-blue, at maganda yung pagkagawa niya, most likely mataas yung purity noon. Salamat po. So ito, sa statement po ng ating PIDEA at sa volume na nakita, talagang masasabi kong isa sa pinakamalaki po ito. Maaari, malaki or isa sa pinakamalaking nahuli natin sa kasaysayan ng ating bansa. Check, follow-up ko lang. Parang yung modus na gumamit ng yate, parang hindi na bago. Kasi previously meron sa Candelaria, parang same modus. Candelaria Zambales to, sir. Ano ho bang lumalabas sa findings sa Intel monitoring? Anong grupo po ang possibly nasa likod? Well, sa ngayon, sana maunawaan ng lahat, hindi pa ho namin pwedeng i-divulge ito, no? May mga leads tayong talagang ang ating kapulisan through Chief PNP, talagang inaano po ito, may mga operations, but ito lang po masasabi ko, no? We are an archipelagic country, surrounded tayo ng waters, no? Marami pong tubig sa mga isla-isla rito. Napaka-importante ng role ng Coast Guard dito. Napaka-importante. At napaka-importante rin ang checkpoints on each of these na mga dadaanan. Diyan papasok ang role, kamukha ng ginampanan ng ating mayor, ng ating mga barangay captain, no, ng ating kapulisan. Napaka-importante po nito. Dapat talaga magsanib puwersa ang lahat dito. This is the way to fight this drug menace in our country. Sec, follow-up ko lang sa yate. Paano po tayo nag-decide na isis itong yate na to? Ano po ba yung mga initial information na nakalap natin? Well, ang importante lang is that of course this is Intel-driven, no? So ito'y nahuli na at of course ito'y na-inquest na at kung hindi ako nakakamali, ang charges dito fiscal is violation of transporting illegal drugs and the illegal use of car plates, no? Dahil napakaraming plaka kung makikita mo. Itong nahuling ito. At saka yung nahuli, do we have the picture na nandun lang siya? Hindi siya umalis? Di ba? Nandun lang siya, di ba? Paul Kenneth, nandun lang siya. Andyan ba siya? Sa picture? Saan ba siya dyan? Ayun, you see? So from the time na aresto siya hanggang nandyan lang siya. Nandyan lang siya. So, everything kung makikita mo, may linya, may mga pulis, gwardyado, hindi na namin inalis pa kung saan lugar. Kung saan nahuli, doon na mismo. Nilagay na sa kalye, naglagay ng tolda. Check yung yate, balikan ko lang. Okay. Ano pong mga evidence natin doon? May mga witnesses po ba na nagturo sa yate na yon? May mga additional evidence? Well, I'm sorry, but hanggang doon na lang kung po pwede lang. Ayaw lang namin makompromise ang investigation. But this is what we promise. From the time to time, kung may bagong development, papatawag kami ulit ng bagong press con. We will keep you informed about this. Okay, thank you. Thank you, sir.